Pero may magandang tanong po. Si JB Ejercito. Maraming salamat sa iyo, Senator JB Ejercito. Kahit alam namin na palpa ka rin. Dahil hindi. Kakampi ka rin niya. Simple lang yung tanong ni JB Ejercito. Meron bang, asan na ba yun? Eto, meron bang binulsa? May napunta ba kay BP Sara dyan sa mga sinasabi niyong pondo? Ito po sagot ni Wamil. Walang record na ibinulsa ni BP Sara ang confidential fund. Yun po ang importante dito. Nilunod. Ang ginagawa po nito ni Kapunan, nilulunod tayo sa dami ng dokumento. Tapos ulit-ulitin lang na unusual ito. Dapat hindi ginagawa to na panay acknowledgement receipt. Sinabi po ba na bawal ang acknowledgement receipt? Sa pagtatanong nga, di ba pwede? Pwede yung acknowledgement receipt? At ginagawa rin daw yan ng ibang ahensya, yung acknowledgement receipt. Oh, bakit ang may kaso lang kung ginagawa, normal lang pala to, normal lang po itong ginagawa, bakit ang may kaso lang si BP Sara? Wala po tayong narinig na kinasuhan sa intelligence at sa confidential and intelligence fund. Si BP Sara lang po. O isa pa, yung tanong naman po ni Escudero. O mali na naman yung sagot nito ni COA. Final na ba? Ang pag-notice of disallowance, final na ba yun? Hindi pa po final yun. Ang final po sa Supreme Court. At saka alam nyo po ba kung anong ultimate lang nito? Hindi po kulong. Ang ultimate lang po ng kalalabasan nito sa COA, ipasosoli lang po yung pera. Yan lang po yun. Sa haba po ng usapan natin sa confidential fund, ipasosoli lang po yung pera. Pag yan po ay nakarating ng Supreme Court, at sinabi po na Supreme Court na mali ka dyan, BP Sara, magsoli kayo ng pera. At hindi lang po si BP Sara magsosoli niyan. Lahat po ng mga, yan yung tinatanong ni Amy, sino ba yung may kagagawan yan? Sino yung dapat managot dyan? Hindi lang po si BP Sara. Ngayon, ang pinaka-importante ron na katanungan, dahil nalunod na po tayo sa dami po ng gusto nila, aligasyon nila, na wala naman po lahat. Ang kalalabasan lang po niyan lahat, unusual lang yan. Sa dami ng acknowledgement receipt, unusual lang. Paano? Hindi naman nila si President Marcos po, 1 billion po ang budget niya. Halimbawa po, misuse. Saan po galing yung binigay niya kay Leni Robredo na 500 million? Yan ba, pinuna natin, nasa JAA ba yan? Wala nga po nagtatanong yan. Ngayon, binili ng gamot. Pinalalabas nyo na masamang tao si BP Sara dahil binili ng gamot, binili ng pagkain. Pero walang kumu-question sa inyo na 500 million ibinigay kay Leni Robredo. Walang kumu-question sa inyo. Magkano lang yan? 70,000? Hindi na po lalagpas yan. Ngayon po ang hinahabol nila, alam nyo kung magkano lang po yung may notice of disallowance? 70 million lang. Pwede na nga tigdodos tayo, 32 million tayong bumoto eh. Tigdodos lang tayo, mababayaran na yan eh. Kaya lahat to, mga kapatid, wala naman talaga sila napapatunayan na malawakan bago mo tanggalin
bago mo po tanggalin si BP Sara, dapat ang inaakusa mo talaga sa kanya, nagkaroon siya. Baka yung mga senator judge na yan, mas malaki pa po ang pera nila kay BP Sara. Mas malaki pa po ang dinoble o sabi nga ni Ping Lacson, times 4 pa raw yung kinita niya nung hindi siya senador. Alam niyo po, kawawa po ang taong bayan. Dahil very obvious po na may malawak na pagnanakaw na naganap. Dito po, very obvious na wala pong pagnanakaw na naganap. Kaya nga paulit-ulit lang sila, misuse lang. Hindi ko po alam kung bakit po nila misuse yun. Sabi nga ni Lacson, at ni Robin Hood Padilla, wala ka kasing alam sa confidential works. Hindi mo alam kung paano ginagastos yung confidential fund. Naghanap ka ng OR. Talagang marami kang makikitang violation. Alam niyo po ba yung nangyari? Etong tao na to, naghanap siya ng OR, makakakita talaga siya ng mga violation. Pero violation ay hindi po krimen. Inuulit-ulit natin, hindi po makukulong si BP Sara kung yan lang po ang violation niya. Ipagpalagay na natin na tama yung binibintang nila, na mali, bumili ng gamot. Mali na bigyan yung mga alyas-alyas, magbigay ng pera sa kanila. Mali. Mali na mag-maintain ng safe houses. O misuse ba yung mga yan? Hindi ba talaga confidential? Mali na lumaban ng DepEd sa anti-insurgency. Ganyan po nila pinalalabas eh. Tatambakan tayo na sangkatutak, paulit-ulit si Kapunan. 8,000 po itong ganito, 8,000 po, box. Panay drama lang po yan eh. Kumuha ka ng isa at ipakita mo ron kung paano ninakaw yan ni BP Sara. Sinasabi mo lang, sino nag-approve? Sino yung nakapirma dyan? BP Sara po. Saan siya pumirma? Approved by BP Sara. In-approve lang ni BP Sara, may kasalanan na. Ano po ang ginawa? Binili ba siya ng mansion? Binili ba siya ng luxury cars? 70 million. Magkano na po yun po ang notice of disallowance. Ang tanong po natin, magkano na po ang ginagastos natin sa 25 million a day. So kung 13 days, puchay, mahina ako sa kwentahan. Sa 10 araw, 250 million. Yung hinahabol po yung pera sa confidential fund, nahigitan na po ng triple. Triple na po ang nagagastos para imbestigahan kung dapat ba magsoli si BP Sara o hindi. At saka hindi pa po final yan. Nauna pa kayo. Kumbaga yung pinagbabatayan ninyo, COA report, ayon sa COA, hindi pa yan final. Pero tinutwist pa nito ni auditor, nagalit na nga si Escudero, pati siya pinaiikot eh. Ibig mo sabihin, final na, kahit umapila pa sa Supreme Court. Di dapat nakakulong na si Franz Castro. Hindi nga natin kinu-question yun dahil alam natin na pwede ka pang umapila, nakaapila ka pa eh. Yung mga sinasabi nilang AOM, preliminaries pa lang. Hindi pa po final. Preliminaries pa lang, may kinasuhan na nila si BP Sara, gusto nang ipatanggal. Kung final nga yan, magsosoli lang po ng pera si BP Sara eh. Wala na pong usapin eh.
O, pero may usapin na. Dahil sabi ni Tony Kapunan, eto po, sa ABS-CBN, sabi ni Kapunan, Lorna Kapunan, tuloy pa rin ang impeachment kay BP Sara kahit na magbitiw sa pwesto. Tignan nyo kung mag-intriga kayo. Haharangin nyo si Kapunan, tatanungin nyo, paano po pag nag-resign? Sino po ba nagsabing magre-resign si BP Sara? Alam niyo ginagawa ng media? Nagpapauso ng mga senaryo. Paano po pag nag-resign? Kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang kaso. Puta pa, magre-resign, hindi nyo nga napapatunayan. Wala nga kayo napapatunayan. Wala kayo na, yung unang pinag-usapan natin, yung threat sa Pangulo. Death threat. Wala nga kayo napatunayan. Bagamat nagpapatawa si Tito Soto, ang ganda ng tanong niya. Yung death threat ba kasama yan sa impeachable offense? Hindi naman eh. Kung death threat, ibig sabihin, mapatunayan nyo man na may death threat si BP Sara. Fianceable nga yan. Kasama ba yan sa mga impeachable? Hindi. O eto ba? Yung notice of disallowance, kasama ba sa impeachable? Hindi po. Kinakailangan plunder, kinakailangan ninakaw niya. Kung misuse lang po, di isosoli lang ang pera. Binili naman mo ng gamot, ayaw ng COA. Sabi ng COA, hindi pwedeng gamitin yan pambili ng gamot. Hindi pwedeng yung reward mo ay gamot. Halimbawa, final na ng COA yun, tapos umapila ka sa Supreme Court. Pag umapila po sa Supreme Court si BP Sara, presidente na siya, hindi pa nagpapasya yung Supreme Court dahil natabunan na po sa dami po ng kaso ng Supreme Court. Nauna pa po ang impeachment court, wala pa pong final yung COA, yung pinagbatayan po ng COA o ng reklamo sa kanya. Wala pa po. Pero hindi po impeachable yan. Hanapin nyo po kung impeachable ba yan. Plunder yan. O sasabihin nyo ba na ano sabi ng testigo nyo? Hindi binulsa ni BP Sara. So hindi pala binulsa eh. Dismiss na po ito, hindi po impeachable ang notice of disallowance. Yan po yung sinasabi natin na pag-aaksaya po ng pera ng taong bayan. Dapat tong mga senador na to, magpasya na sila. Nakakadalawang impeachment na. Wala naman napapatunayan na impeachable offense.